Hi, magandang gabi po at welcome po sa ating nightly Bible study of the Book of John. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na nanonood ngayon sa ating Facebook page at sa Horizon Church and Ministry YouTube channel. Kami po dito sa Horizon Church ay nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng magandang at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po si Brother Jones Dalora, ng inyong pong speaker sa gabing ito. At tayo po ngayon ay nasa pang-apat na session po, pang-apat na gabi na po tayo ngayon out of this installment po na 50 sessions. Kaya meron pa po tayong 46 sessions sa mga darating na mga araw. Ay nawa po ay makasama din namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin at humingi ng patnubay sa Panginoong Diyos. Tayo po ay Kanyang gabayan sa ating pong pag-aaral. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito, O Diyos, na kami ay nagkaroon ng ganitong klaseng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, hinihingi po namin ng iyong banal na Espiritu Santo na kami ay samahan. Bigyan, Lord, ng pangunawa sa inyo pong mga mensahe na dadalhin sa amin sa gabing ito. And Lord, we just want to thank you sa inyo pong kabutihan na sa lahat ng pagkakataon, Lord, kayo ay gumagawa ng paraan upang kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa teknolohiya na binigay niyo sa bawat isa sa amin na kami po ngayon, nasaan man ang bawat isa, ay nagkakaroon kami ngayon ng pagkakataon na magtipon at makinig ng iyong mga salita. Kaya salamat po, Diyos. Kayo po ang manguna, Banal na Espiritu Santo, sa aming pag-aaralan sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Bago po tayo dumako sa ating pong topic ngayon at mga verses na pag-aaralan, gusto ko lang pong i-review ang ating pong napag-aralan kagabi. Yun po ay nasa John chapter 1 verse 19 to 37. At dito po natutunan natin at nalaman natin na si John the Baptist ay inatasan po na maging mensahero ng Panginoon upang ipakilala siya sa mga Israelita. At sa atin po ngayon, tayo naman ay nakapakinig ng salita ng Diyos at nakilala natin ang Panginoong Hesus dahil sa mga salitang ito na binitawan niya. At sabi niya doon sa verse 29 po ng chapter 1, babasahin ko po siya sa New International Version. Sabi niya, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Ang lamb po, ang tupa, ay nagsisimbolize po ito ng deliverance sa mga Israelita nung panahon po na sila ay nasa Ehipto bilang mga alipin. At doon po sa Exodus chapter 12, malalaman po natin at mababasa natin doon na ang dugo ng tupa na nakabahid sa tarangkahan ng bawat tahanan ay nagbigay ito ng sign sa angel of death na sa pagdaan niya sa mga bahay sa Egypt, pag nakita po niya ang dugo na nakabahid sa mga tarangkahan ng mga Israelita, ay wala pong mangyayari sa kanila. Nagbigay po ito sa kanila ng protection sa plague na inalaw ng Panginoon na mangyari noon sa bawat Ehipto o bawat Egyptian sa lugar na yon. At ang tupa po, ang tupa ng Diyos na siyang nagliligtas at magliligtas sa sino man na tatanggap at mananampalataya sa Kanya. Ay yan po ang Panginoong Hesus na pinakilala sa atin ni John sa chapter 1 verse 19 to 37. At ayon naman po sa John chapter 1 verse 12 na siya nga na tupa ng Diyos ay magliligtas sa sino man na mananampalataya at tatanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ng Kanyang buhay. So ngayong gabi po ay dadako po tayo sa verses na pag-aaralan natin ngayon, simula po sa John 38, John chapter 1 verse 38 hanggang 51. Pero
para po sa mga kapatiran o sa mga kasama natin na nanonood ngayon, na ngayon lamang po nakasama sa amin, sisimulan ko po siya sa verse 36 para po maunawaan natin ang pasimula ng verse 38. No, babasahin ko po siya sa New International Version. Sabi po niya sa verse 36, when he saw Jesus passing by, dito po si John po ang tinutukoy dito. Sabi niya, when he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the two disciples heard him say this, they followed Jesus. Verse 38, turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Verse 39, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Verse 40, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We found the Messiah," that is the Christ. Verse 42, and he brought Jesus to him. Jesus looked at him and said, "You are Simon, son of John. You will be called Cephas," which means, when translated, is Peter. Verse 43, the next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." Philip, Andrew and Peter, like Andrew and Peter, was from the town of Bethsaida. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one Moses wrote about in the law, and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." "Nazareth? Can anything good come from there?" Nathanael asked. "Come and see," Philip said. Verse 47, when Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus said, "You believe because I told you I saw you under the fig tree. You will see greater things than that." Verse 51, he then added, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Salamat po sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Dito po sa verse 36 po, makita natin po doon nung sinabi po ni John habang dumadaan si Jesus, "Look, the Lamb of God." Ito po ay nag-trigger sa dalawang disipulo na nakarinig sa Kanya upang sumunod sila sa Panginoong Jesus. At sa verse 38, makikita po natin doon na nagsimula ang conversation nila kay Jesus habang sila ay sumusunod. Ang tanong po ni Jesus sa kanila, "What do you want?" Ang sagot naman nila, "Where are you staying?" Kung papakinggan po natin mabuti ang kanilang usapan, ang pagtanong po sa kanila ni Kristo o ni Jesus na ano ang kailangan ninyo, ay hindi po ito para ipagtabuyan sila, kundi ipinapakita niya dito ang concern niya sa sino man na gustong sumunod sa Kanya. Kaya po dito makikita natin na si Jesus ay laging naghahanap, tumitingin ng mga taong gustong sumunod sa Kanya. At hindi niya po ito pinagtatabuyan. Kaya kung ikaw, kapatid, ngayon, nasa puso mo ang sumunod kay Kristo, hindi ka mapapahiya. Hindi ka mapapahiya sa pagsunod sa Kanya. At ang sagot ng mga disipulo nung sila ay tinanong ng ano ang kailangan ninyo, ang sagot nila, saan po kayo nakatira? Kung titingnan po natin mabuti, ang pagsabi po nila ng saan po kayo nakatira,
ay makikita po natin dito ang desire ng mga disipulong ito na gusto nilang makilala ng masinsinan si Kristo. Pagka po ang tao ay maraming mga ginagawa, naglalakad o nagtatrabaho habang nasa daanan, ay hindi kayo makakapag-usap ng maayos. So nakikita po natin dito ang desire ng dalawang disipulong ito na makita kung saan nakatira si Jesus at doon makikilala nila, magkakaroon sila ng time, relax na oras, relax na environment para po makilala nila ng gusto si Jesus. Kaya po sa verse 39, makita natin doon ang sagot muli ni Jesus nung tinanong nila siya kung saan siya nakatira. Ang sagot niya sa verse 39, "Come," he replied, "and you will see." Si Jesus po, hindi niya pagtatabuyan ng sino maglalapit sa kanya. Sabi niya, "Come." If you have the desire to follow Jesus, Jesus will tell you and ask you to come and follow Him. At dito pa makikita natin nung sinabi niya na, "and you will see." Sa Strong's Dictionary po, ang ibig sabihin po ng see ay to experience. Sabi ni Jesus sa kanila, "Come." If we will have to paraphrase it, sabi po niya, "Come," he replied, "and you will experience ang kanyang presensya." Na po sa Matthew chapter 11 verse 28, makikita po natin dito na ang pagtawag ng Panginoon at ang pag-alok niya ng kapayapaan at mararanasan mo ang kapayapaan kung ikaw ay nasa presensya niya. Sabi niya doon sa verse 28, "Come to me, all you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. I will give you rest. Accept my teaching. Learn from me. I am gentle and humble in spirit, and you will be able to get some rest." So verse 30, "Yes, the teaching that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is light." Ito po hango sa easy read version ng Bible. So ganito po ang mararanasan natin, ang experience na mararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Sa kanyang presensya, mayroong kapayapaan, may kapahingahan. So ito po ang inaalok ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda po ng sumunod at susunod sa Panginoong Hesus. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Lalo na po ngayon sa mga pagkakataong ito na meron tayong pandemic ng coronavirus. Hindi po madali ang sitwasyon ng karamihan sa atin. Marami po sa atin o sa pamilya natin o kamag-anak natin ay nahihirapan sa lockdown, hindi sanay na hindi lumabas ng bahay. Hindi lamang po yun, kundi yung iba hindi makapamili ng kanilang mga dapat bilhin na pagkain. O yung iba naman ay wala o kulang sa pambili ng pagkain. Pero dito po ay inaalok tayo ng Panginoon. Come and you will experience ang kagaanan ng isip, kagaanan ng puso, kagaanan ng espiritu, kapahingahan sa pagkatao ng isang tao na lumalapit sa Panginoon. Kaya po, kapatid, napakaganda ng alok sa atin ng Panginoon. And nawa ay bawat isa sa atin ay ganito ang gagawin katulad ng ginawa ng dalawang disipulo na they spend the day with Him. Ano po ang mababasa natin yan sa verse 39? Ano, babalikan natin nung sinabi niya sa kanila, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where He was staying, and they spent that day with Him. Palagay ko, ang oras na yon was a very worthwhile day for the two disciples. No? Ito din po ang naranasan ni Maria. Kung titingnan po natin ang Luke chapter 9, Luke chapter 10 verse 39 to 42 sa ang salita ng Diyos na contemporary version. Simula po sa verse 39, sabi niya, si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa tinuturo niya.
Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang diyan ang kapatid ko at hinahayaang ako ang gumawa ng lahat? Sabi niya naman, sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. Kapatid, tayo po madalas abalang-abala sa maraming bagay at hindi natin makita o hindi natin mapansin ang pagtawag ng Panginoon sa atin na tinatawag niya tayo o tinitingnan niya tayo. Na gusto niya tayo makasama. Gusto niya tayong magkaroon ng time sa Kanya. Gusto niya tayong tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At ang mga pinagkakabalaan pala natin, ang mga bagay na ito ay walang eternal value. Dahil sabi nga ni Jesus dito, isa lamang ang kailangan, ang makasama siya at makapakinig ng kanyang salita. So, tanungin po natin ang ating mga sarili, kapatid. Ano po ang pinagkakabalahan natin ngayon? Abala ba tayo sa pagtingin ng kung mga anong nangyayari? Of course, kailangan po natin makita at malaman ang mga nangyayari sa paligid natin, lalo na yung mga pangyayari dito sa COVID-19 pandemic na ito, para may panalangin natin ang mga bagay-bagay, ang mga tao na involved, ang mga tao na nagtatrabaho para magkaroon ng kaligtasan ang iba, magkaroon ng sustenance ang iba. Pero po hindi po dapat ito ang priority na pinagtutuunan natin. Kundi ang priority natin ay nandun tayo, mapunta tayo sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Kaya po kapatid, ito po ang titignan natin dito sa verses 38 to 39 na inalok sila ng Panginoon, inalok niya ang dalawang disipulo at dahil doon ay nakilala nila ng lubusan ang ating Panginoon. At sa verse 40 hanggang verse 42 po, makikilala natin ang isang karakter dito, si Andrew. Babasahin ko po siya sa verse 40. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We found the Messiah, that he is the Christ," and he brought him to Jesus. Napakaganda po ng ginawa ni Andrew na nung makilala niya, maranasan niya ang presensya ng Panginoon, ang una niyang ginawa ay hanapin ang kanyang kapatid at ipakilala si Jesus sa kanya. At hindi lamang po pakilala, kundi dinala niya si Pedro sa harapan ni Jesus. Isipin niyo po, after spending a day with Jesus, convinced po si Andrew na kailangan makilala ng kanyang kapatid na si Simon ang Messiah. Ang Messiah na magliligtas sa atin, magliligtas sa atin sa lahat ng atin pong mga sitwasyon, ng ating mga circumstance. Magliligtas. Kahit na sakit karamdaman, kaya kanyang iligtas sa kalagayan niya. Wala ka ng pambili, o wala ka ng pangsustento, maipadala sa iyong family. Ang Panginoong Hesus, ang Messiah, ang Kristo, na kayang magligtas sa iyong sitwasyon, ay ang pinakilala ni Andrew sa kanyang kapatid. Nawa, ganun din po ang gagawin natin. Ipakilala siya sa ating pamilya, ipakilala siya sa ating mga mahal sa buhay, ipakilala si Jesus sa mga kaibigan natin. Si Andrew po, kung hindi niya ginawang ipakilala si Peter kay Jesus, wala po sanang Peter na naging pundasyon ng ating pong simbahan. Ang sabi ng Matthew chapter 16 verse 18,
Sabi dito, "You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Sipin niyo po, dahil sa ginawa ni Andrew na pagpapakilala niya kay Peter, si Peter na naging pundasyon ng atin pong simbahan. At dahil dito, tayo rin ay nakakilala. Mahalaga kapatid, kaibigan, na ma-share natin si Kristo sa iba. Malay natin na ang tao masisharean mo ngayon o mamaya o bukas ay maging pastor. Ano? Siya natatanggap ng iyong sharing. Ang taong ito ay magiging pastol ng Panginoon. At ang pastol na ito ay makakapag-share din sa maraming tao na makakakilala din sa Panginoon. Napakaganda po na po tayo pong lahat ay binigyan ng Diyos ng oportunidad na makilala ang Panginoon. Lalo na po ngayon, napakadami pong technology, napakadami na pong paraan. Pero ang tanong po, kaya mo ba siyang tanggapin na Mesaya ng iyong buhay, tagapagligtas ng iyong buhay? At kaya mo ba na ipahayag din ito ang na-experience mo sa presensya ng Panginoong Hesus? Dako po tayo sa chapter 1 verse 43 to 41 ay bagong karakter po makikilala natin dito. Pagtutuunan po natin ng pansin ang karakter ni Philip. Ano po, siya ay kumbaga napaka-espesyal kasi siya po ay tinawag ng Panginoon, hindi po siya pinakilala katulad ng ginawa ni Andrew sa kanyang kapatid na si Peter, at si Nathaniel na si Philip ang nagpakilala sa Panginoong Hesus. Siya po sa verse 43, ano po, makikita po natin dito, sabi niya, "The next day, Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, 'Follow me.'" Siya po ang tinawag at pinili ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Hindi po katulad yung mga ibang disipulo na tinawag po, nakilala nila ang Panginoon Hesus sa pamamagitan ng kaibigan o ng kapatid. Ano po? Although si Philip po, wala po tayong masyadong makitang istorya sa iba't ibang ebanghelyo, ano po, sa book of Matthew, Luke o Mark. Pero po, makikilala po natin ang karakter ni Mark dito po sa book of John. No? Tingnan po natin ang John chapter 6, verse 5 hanggang 7. Sa New International Version ko po ito babasahin. Sabi po dito, ito po yung eksena na ang Panginoong Hesus ay nasa wilderness sila. Marami pong tao ang sumusunod at gustong makinig sa kanyang mga tinuturo at makatanggap ng kagalingan o pagpapala sa kanya. Sabi po sa verse 5 ng chapter 6, sabi niya, "When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, 'Where shall we buy bread for these people to eat?'" Verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a pie." Makita po natin dito, very practical itong si Philip. Ano po? Although, bago po ito, itong eksenang ito, marami na po siyang nakita na ginawa ng Panginoong Hesus na mga miracles. Nakita niya kung paano magpalayas ng demonyo. Nakita niya kung paano magpagaling ng may sakit karamdaman si Jesus. Pero kay Philip, parang hindi pa niya masyadong maunawaan ang kapangyarihan ng Panginoon. Katulad po ng karamihan sa atin, nakilala na natin ang Panginoong Hesus, pero maraming pagkakataon sa ating buhay o circumstance sa ating mga buhay na dumarating na hindi natin kayang ilagay ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Ano po, at alam po natin itong eksenang ito sa John chapter 6
verse 5 to 7 na pagkatapos po nito ay napakain po niya ang 5,000 katao o 5,000 lalaki, hindi pa po kasama ang mga babae at mga bata na kumain po dahil sa miracle na ginawa niya, napagkasya po ng Panginoon, o hindi napagkasya, napakain niya. Kaya na multiply po ang tinapay at ang na-distribute sa lahat po ng mga nandoon. At hindi lamang po yun, may mga natira pa po silang mga tapaw, kumbaga, na naiuwi para baunin, na baon po nila sa susunod nilang biyahe. So dito po si Philip ay very common sa mga Kristiyano din na nakilala na Panginoong Hesus ng matagal na panahon, pero hindi kayang ilagay ang pananampalataya sa Panginoon. At isa pang karakter po ni Philip, isa po siyang mahiyain siguro. Kasi makikita po natin sa John chapter 12, verse 20 to 22. Sabi po niya dito, "Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival." Verse 21, "They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. 'Sir,' they said, 'we would like to see Jesus.'" Sa verse 22, Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told Jesus. So dito po makita natin na walang courage itong si Philip na dumiretso kay Jesus upang ipakilala ang mga Grego o sa panahon noon ang mga pagano na gusto siyang makilala. Kailangan pa po niyang tawagin si Andrew upang samahan siya upang ipakilala ang Panginoong Jesus. Ang karakter po ni Philip na marami po sa karamihan sa atin ay ganito. Isa siyang ordinaryong mananampalataya, maraming doubts siguro, o hindi niya mag-grasp ang kalakihan at kapangyarihan ng Panginoong Hesus na kasama niya sa araw-araw. Kung matatandaan niyo po, si Philip po isa sa mga apostol, apostol ni Jesus, at kasama siya sa araw-araw. At bagaman sa ganon ang karakter ni Philip, siya po ay pinili, binigyan siya ng panahon, binigyan siya ng atensyon ng Panginoon. So, dito po tayo magtatapos sa verse na ito. Ang sabi po sa John chapter 1 verse 43 na the next day Jesus decided to leave for Galilee. Finding Philip, he said to him, "Follow me." So si Kristo, si Jesus mismo ang pumili at nakatagpo kay Philip at tinawag na siya na sumunod sa kanya. Kaya po, napaka-buti po ng ating Panginoon na ano paman ang karakter mo sa buhay, anuman ang katayuan mo sa buhay, isa ka man sa mga pasaway, mahirap unawain ng iba, pero sa Panginoon po ay special ka. Hindi po nangingimi ang Panginoon na anong klase ka mang tao, anong klase ang katayuan mo sa lipunan, maliit ka man o malaki, o insignificant ka man o mahina, ang atensyon ng ating Panginoon ay nasa sayo. Ganyan po ang kaharian ng Panginoon. Yan po dapat po nating sana matandaan natin sa atin pong napag-aralan ngayong gabi, na wala pong pinipili ang Diyos. Ano ka man sa lipunan, ano man ang katayuan mo sa lipunan, pagtutuunan ka ng Panginoon basta meron kang desire na sumunod sa Kanya. Kaya nga po, ang sabi po ng Pahayag chapter 3 verse 20, sabi po niya doon, "Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin, buksan ang pinto. Papasok ako
at magsasalo kami sa pagkain. Ay ito pong offer ng Panginoon na ito, kapatid, na siya'y kumakato. Inaantay po niya tayo na pagbuksan ang ating puso sa kanya pong pagtawag. Pagsabi niya na, "Come and you will see and you will experience," kung anong kaya niyang i-offer sa atin. Ang kapayapaan na hindi kayang i-offer ng mundo. Ang kapayapaan na hindi mo natin kayang bilhin. Hindi pa man natin naranasan ang magkaroon ng napakadaming pera. Pero dito lamang po sa COVID-19, kung titignan po natin ang pera na lumalabas sa bawat bansa, bilyon-bilyon po ng mga dolyares. Pero ito po ay hindi pa rin nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Dito po natin malalaman ang katotohanan ng kapayapaan na kayang ibigay ng Diyos, at siya lamang ang kayang magbigay nito. Hindi mo yan kayang pagbayaran, hindi mo yan kayang bilhin, gaano ka man kayaman, o gaano man kadami ang iyong naipon, gaano man kadami ang iyong ari-arian, hindi mo kakayaning bilhin ang kapayapaan sa kalagitnaan ng ganitong klaseng pandemic. Lahat po ay nagugulo, lahat po ay natataranta. Kaya nga po, ang dami nagpapanic buying. O, hihiramin ko po yung joke ni Pastor Adets na marami po sa atin, sa Pilipinas lalo na, sabi nila, puro panic na lamang po sila dahil wala po silang pambili, wala po silang buying. Kaya po, tayo po ngayon ay inaanyayahan po tayo ng Panginoon. Ang sabi niya doon sa verse 39 kanina, "Come and you shall see." Tinatawag niya po tayo na sumunod sa Kanya. Kung may desire po tayo na magkaroon o makilala ang Diyos ng Biblia, si Jesus po ito, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Lahat po ng kasalanan na nagawa na natin ay kaya niyang patawarin, kaya niya tayong linisin, kaya niya tayong ayusin. Kung ang ating buhay dati na walang halaga o walang silbi, kaya kang bigyan ng halaga o bigyan ng direksyon ng Panginoon ang buhay na magulo, buhay na walang pag-asa. Yan po ang alok natin, yan po ang alok ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin na nakikinig o nanonood ng pag-aaral na ito. Kapatid, kumakatok po ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Huwag po nating hayaan na masayang ang kanyang pagtawag. Ang Panginoon po laging nariyan, dumadaan, nagpapapansin. In fact, ito nga pong COVID virus na ito ay isang pagtawag sa atin ng Panginoon na para lumapit tayo sa Kanya. Para sa Kanya tayo magkubli. Sa Kanya tayo magtago. Sa Kanya tayo magbigay o kumuha ng protection. Dahil ang dugo ng tupa ng Diyos, katulad ng dugo na binahid ng mga Israelita noong panahon na ang anghel ng kamatayan ay naglalakad sa mga bahay-bahay, dumadaan sa mga bahay-bahay na nasa Ehipto, at pag nakita niya ang dugo na nakabahid sa tarangkahan, ay magpapass over lamang siya. Hindi ka maapektuhan ng mga plague o ng mga sakit karamdaman. O kung maapektuhan ka man, siya ay may kapangyarihan din upang pagalingin ka, dahil wala pong imposible sa Kanya. Wala pong mahirap na bagay sa Kanya. Kaya po, tayo po ay inaanyayahan ngayon ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso. At ayan po, tayo po ay manalangin at magpasalamat po sa
oras na ito na binigay ng Panginoon na po tayo po ay pumikit at yumuko bilang paggalang sa Espiritu na Panginoon na nasa sa lugar ng bawat isa sa atin. Panginoong Jesus, we thank you, Lord, sa iyong mensahe sa gabing ito. Lord, marami pong salamat sa tinuturo niyo po sa amin sa araw-araw dito po sa pag-aaral namin sa aklat ng Juan. Lord, sa bawat isa po sa amin na nakarinig ng iyong mensahe ngayon at nakapanood ng iyong pagtuturo ngayon, O Diyos, bigyan niyo po kami ng boldness na ipakilala ka, ikaw na Mesaya, ikaw na tupa ng Diyos na nagtatanggal at nag-aalis ng kasalanan sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na ipakilala ka sa aming mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, lalo na, Lord, sa mga social network friends namin. Napakadami na po namin kaibigan sa social network. Yung iba po, libo-libo ang kanilang mga kaibigan. Lord, bigyan niyo po ng boldness ang bawat isa na sabihin na meron palang Diyos na kayang magbigay at magparana sa kanila ng kapayapaan, katahimikan, at katahimikan ng puso't isipan. So Lord, habang dumaraan po ang mga panahon, tulungan niyo po kami. Sanctify us, Lord, that we may be able to live according to your purpose, na maging kaaya-aya po ang aming mga buhay at sa mga tao na nakakakita at makakasalamuhan namin in social networking ay makilala ka po sa pamamagitan ng aming mga pananalita, pakikipag-usap. At Lord, sa gabing ito, nananalangin din po kami. Nasamahan niyo po kami sa araw-araw. Tulungan niyo po kami, Lord, sa sitwasyong ito ng pandemic, ng COVID virus. Samahan niyo po ang bawat isa. Huwag niyo pong hayaan, O Lord, na meron pong member ng Horizon Church na magkasakit. Ilayo niyo po siya, Father God. Ilayo niyo po kaming lahat, Father God, sa sakunang ito, sa sakit na ito. At Lord, nananalangin din po kami na habang ang bawat isa po sa amin ay nasa tahanan lamang, at lalo na, Lord, ng mga nagtatrabaho po sa bahay na kasama ang kanilang mga employers sa araw-araw, Lord, hanggang sa matapos po ang lockdown na ito. O Diyos, bigyan niyo po sila ng kalakasan na gampanan ng kanilang mga trabaho sa araw-araw. Bigyan niyo po sila, Lord, ng magandang kalusugan upang magawa nila ang dapat nilang gawin. Lord, at bigyan niyo sila, Father God, ng pasensya at wisdom sa lahat ng kanilang mga gagawin. Nananalangin din po kami, O Diyos, sa mga employers na nasa tahanan ngayon, na magkaroon po sila ng pangunawa at magkaroon din po sila, Father God, ng compassion sa kanilang mga kasama sa bahay na busy sa lahat ng mga gawain sa bahay, sa kanilang pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng matanda, sa lahat ng gawain, Lord, na maging compassionate po at understanding ang mga employers na ito. Lord, marami pong salamat. Muli, Father God, kayo po ang maitaas sa aming mga buhay, at ang mga mensaheng ito, Lord, ay siyang magpatuloy po sa maging daan po sa amin upang magpatuloy kami sa pakikinig at magpatuloy kami na makilala ka ng lubusan. Dahil po alam namin na napakadami mo pong bagay na gusto pong ipakilala sa amin. Mga bagay na hindi pa namin nararanasan bilang isang mananampalataya at tagasunod mo. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming pansamot. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig sa akin sa gabing ito.
Salamat po na nakasama namin kayo ngayon. At sa susunod po na pagkakataon, ang pag-aaralan naman po natin ay ang chapter 2 ng John, simula po sa verse 1 hanggang verse 11. At encourage po namin kayo na imbitahan din ang inyong pong mga kaibigan, ang inyong pong mga mahal sa buhay na sumama sa atin sa gabihang pag-aaral ng aklat ng Juan. Ano po, meron pa po tayong 46 nights na pag-aaral at sana po makasama namin muli kayo bukas at sa mga darating pang mga araw. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos ang sumama sa inyo sa araw-araw. Ang Diyos ang siyang magbigay sa inyo ng lakas. Ang Diyos ang siyang magbigay sa inyo ng kapayapaan ng isip sa kabila ng lahat ng mga nangyayari. At alam ko po na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay i-allow niya na ma-experience nyo ang kanyang kapangyarihan sa inyong buhay. Salamat po at magandang gabi po muli sa inyo pong lahat.